Okay, good morning. Ah, it's a happy Monday today. So, Lunes na pod. Open na pod si market. Okay, so try na to silipon ang market kung pwede tang musabak. Sus, sayang. Hindi natin abutan ang napakagandang wave. Ito, napakagandang wave yan. So, bago tayo mag-entry, check muna natin ang ating lot size. Nasa safe zone 0.02. Okay. Check natin sa ibang currency pair. Ayun, gumagalaw din. USD gumagalaw din. So pareho silang galaw. Nasa bearish pababa o kaya downtrend. Okay, yung downtrend ito guys, kasi dito sa ating oscillator nasa iba, at saka yung ating moving average nasa ibabaw ng candle. Ganon din dito sa 1 minute chart, nasa ibabaw ng candle. Okay, so dito naman naging downtrend siya. So 5 minutes po yan. Check natin sa 1 minute. So check muna natin yung ating mga news and updates, forecast. Yun, so ito yung kahapon o last day pa. So wala namang critical, walang malaking impact kahit sa darating na mga oras. Wala. So sana makapasok tayo, makatiming tayo ng magandang galaw. So be responsible lang guys sa mga sinishare ko na idea, mga technique, the way I trade. So hindi ko, disclaimer lang po, hindi ko sinasabing ito na yung pinakatama, ito yung gawin nyo. So sinishare ko lang the way I trade. Ito yung nabuo kong mga technique. So sarili ko tong paraan. So sinishare ko lang kung paano ito gumagana, anong resulta nito, kung ito ba'y maasahan, okay, kung masaligan ba. So relax muna, morning. Siguraduhin lang natin na may laman ang ating tiyan, nakapag-kape na bago tayo magsimula. Tingnan natin. So muli yung ating trading plan, 5 hanggang 10 na TP yung ating tatarget. Magkaroon lang lamang tayo ng 3 losses or negative. Rest muna tayo, okay. So subukan natin dito sa ating pinaka buena mano ito guys, dahil wala pa tayong income as of June 17. Wala pa yan. So abangan natin. Okay naman yung momentum nya. So automatic maglagay tayo ng stop loss na 2322 since tayo ay nag-buy. Lagyan na natin ito yung ating 10 entry, 2322. Okay, so kung sakaling umiba yung galaw nya, at least hindi tayo mataob. Okay, so yung ating TP kunting galaw lang ating kailangan, 2329.3. so lagyan din natin ng 2329.3. yun, pang pinamano pa natin ito guys. Mabagal ang kanyang galaw, kung ano man ang magiging movement future. Kung ito yung retrace nya pababa, so walang problema, gawa din natin ng maagang solusyon. Be responsible lang, lagi yung i-check yung inyong internet connection bago kayo mag-start, yung inyong power backup, kasi isa yan sa magiging problema kapag hindi tayo nakapaglagay ng stop loss. Nakalimutan natin maglagay ng stop loss tapos nag brown out. So tuloy-tuloy yun, wala kang info, hindi ka makapag-monitor, hindi mo may sagawa yun. So yung mga backup natin kasama na yung ating cellphone, kasi nakasynchronize lang naman yan, no, yung ating PC doon sa ating cellphone. So simulan natin yung ating morning ng pag-trade. So gawin ko na lang, i-fast forward ko na lang yung aking mga videos para hindi kayo antukin.
So pwede nating anuhin yan, solusyonan. Okay, sabi ko nga, sinishare ko na mga technique. Solusyonan natin yan, solusyonan. So punuin natin. Okay, bago man yan sungkitin ang ating SL, dito muna tayo bago niya mahit yung ating SL. Haharangan, barahan muna natin. So this is the way I trade. Diskarte ko to. Okay, huwag kalimutan po na mag-subscribe, like and share. Saka ilagay nyo po yung inyong comment kung ano man ang inyong saloobin, kung ano man po ang inyong maisuggest pa. So sa aking pagtitrade, umanhin nyo na lang yung quality ng aking mga videos kasi nagsisimula pa lang kami. Nagsisimula pa lang. Okay, ayusin din natin yan in the future. So tuloy lang. Lagyan nyo ng music guys every time na mag-trade kayo, yung paborito nyong music, nakapag-relax. Okay, sabi ko nga, kung patagal pa ito, lagyan ko na lang ito ng gawin nating forward na lang natin, fast forward natin yung ating video. Sumilip. Tingnan natin, positibong panlaw sa buhay. Okay, 500. Naka 579.80 na tayo. Kanina 942, ngayon alas 10. So 942, less than 30 minutes. 18 minutes lang guys. Meron na tayong
500 pesos. Okay, so dyan muna tayo since nakapag TP na tayo guys. So ito yung na TP natin kanina, merong mga negative niyan kasi meron tayong niresolvang critical entry, pero suma total nun guys, nakita nyo naman nakapag profit tayo na almost 500 pesos. Okay, so ang oras ngayon is nasa alas 11 ng umaga. So June 17, it's Monday. Tuloy ang bakbakan kasi kailangan nating maghanap buhay, kailangan nating kumita. Okay, kailangan nating makapag TP ngayon, take profit ngayon. So silipin natin ulit ang ating chart. So 1 minute sa 5 minutes, nananatiling bearish tayo, nasa downtrend. At sa 1 hour natin, yun, approaching downtrend na siya. So confirm, nasa downtrend tayo guys. So nasa selling opportunity tayo, so pwede tayong sumabak agad. So malalaki yung retrace, ito yung mga retracement ng, ito yung mga pullback ng ating downtrend. Okay, so subukan natin, no, mag-entry tayo kagad, wala nang patumpik-tumpik pa. Okay, so nakailan tayo ng entry ba? 11. Sumobra ng isa yung ating nasa trading plan natin. So 10-10, pero okay lang yan, okay lang yan kahit ilan pa yan. Okay, pwede pa natin damihan yan kasi nag-open pa sa paibabaw. Pwede pa tayo magdagdag, another opportunity yan. So ready lang ating TP, take profit. Okay, nagiging flag formation na itong candle natin. So try nating mag-draw. Yun, ito kanyang lower low at saka itong kanyang higher high. Okay, so nagiging flag formation na siya. Okay, delete natin yan. So sa based on study, sa theory, pag nagiging flag formation, yan nga ay bababa. So mahuhulog ang candle. So may retrace. Yan, pwede natin antayin kasi nag-retrace muna siya. So sinubukan nating humabol ng 10. Okay, pero nag-retrace. So, okay, so antayin natin. Antayin natin kung itutuloy yung kanyang retracement. So maglagay muna tayo dito sa pinakamalapit sa katotohanan ng 2322 na ating TP. Okay, lagyan natin 2322. Okay, maliit na bagay lang. So tatarget lang tayo lang muna ng maliliit. Okay, yung ating stop loss naman, siyempre dito sa second wave, patras tayo. Dito natin ilagay 2324.4. Okay, so pinaka safe nyan is dito 2325.9. lagay tayo 2325.9. Okay, so habaan natin para mahirapan siyang sungkitin, kasi pag madaling sungkitin hindi na natin yung madidipinsahan kapag nagiging mabilis yung kanyang galaw. So ganyan, nag-retrace siya, retrace, pullback, opportunity pa rin yan, opportunity pa rin yan. Pwede natin pasukan yan pag umaksyon siya. Okay, be safe lang always, prepare natin always, tayo nasa safe zone ng ating lot size. Okay, so tuloy din ang music muna tayo guys para nasa good condition, pero wag nating kakalimutan ang ating okay, baka may grasya. Okay, action na siya, retrace, action na siya, mag-reverse, action na siya. So pwede nating dagdag tayo guys, dagdag, walang problema yun. Dagdagan pa natin ng 100 yan. Okay, 21, sobra pa rin ng isa. So lubusin na natin no? Lubusin na natin yan. Okay, nasa 28, 29, 30 guys. So pwede na tayo maglagay ng ating yun, music muna. So yung volume natin total lot is 0.6. So mag-modify tayo ng ating, parehuin lang natin, parehasin na 2322. Okay, then ang ating loss, stop loss, okay, 2325. Okay lang yan.
doon kasi tayo naglalagay talaga guys. Yun talaga ang aking technique, yun talaga ang aking ginagawa. Doon talaga ako naglalagay ng stop loss sa medyo malayo. So iba ito sa naririnig nating sa mga training academy, forex trading academy. Ibang iba ito na technique. So sabi nila yung dapat yung ratio is 1:2. Mag-loss ka ng 1, gain ka ng 2. So yun ang mga applicable kasi yun guys, mostly doon sa day trading method naman yan. Okay, pero sa scalping iniiwas talaga kami sa SL. Kaya sa dami ng ating entry, pag puro SL yan, niliitan natin ng SL, susungkitin yan, biglaan sungkitin, so talagang mauubusan ka ng equity, matataob ka rin. So lagay mo sa malayo para mahirapan siya magsungkit. So mahaba pa naman nating tali. At isa pa, kung sakaling talagang tuloy-tuloy, mayroon naman tayong solusyon. Okay, may solusyon naman tayo guys. Sumisilip, so okay lang yan, sumisilip siya, sumisilip. So may sign naman tayo na retrace, may pullback. So pero hindi tayo magkumpiyansa. Bawat saglit bawal magkumpiyansa. Yun, diba? 387.9. Okay, so nasa 500 kanina, 387 ngayon. Yun na, meron na tayong 800. Okay, so may pang dalawang araw na sahod na ito guys. So tatargetin natin ngayon yung pang kahit pang 15 days lang. Last na mga trading natin, tinarget natin yung dalawa na 5 digit. Okay, sa mga videos na aking upload. Ngayon naman tatargetin natin yung 15 days na sahod. Okay, so kung meron kang monthly na 20 to 25,000, targetin natin yung 10, kahit 10 man lang, 10,000 ngayon. Okay, subukan natin. Subukan lang natin guys kung mahit natin. Nagsimula tayo ulit ngayon ng 11:13. So dyan lang muna, refresh natin yan mamaya kung ilang minuto, ilang oras tayo makapagbabad. Okay, so tuloy pa rin, may retrace, pero tingnan nyo guys, yung ating lower low, pataas siya, pataas yung ating lower low. So yung flag formation ang tawag dyan. Pag ganyan nakikita yung flag formation, mostly yan ay bababa. Okay, dito ang higher high nya, dito ang lower low. So sa ganyang formation, scalping kasi tayo guys, kaya ganyan lang, sa maliit na time frame lang tayo susukat. So ganun yun, ganun po yun. Okay, ganun yun para sa akin. So disclaimer ulit tayo guys, yung ating method, yung aking technique na sinishare sa inyo ay hindi ko sinasabing ito yung pinakatama, ito yung gawin nyo, hindi po. Sinishare ko lang kung ano ang mangyayari, kung anong makukuha natin sa ganitong technique. Okay, so medyo kakaiba tayo guys, lalo na doon sa ating stop loss, sa paglalagay ng stop loss. Okay, so sanayin nyo lang yung sarili nyo na, para kasi sa akin, sinanay ko talaga yung sarili ko na halos wag maglagay ng stop loss. Loss na yun kapag sinungkit nyo yun, loss ka na dun loss ka na dun. So yung ating target is yung winning. So anyway, kung mag-loss man tayo guys sa entry natin, kung merong parang critical na mga interest tayo, agad-agad naman sinusolusyonan natin. Okay, so binigay ko na rin kung paano solusyonan, kung anong technique, kung anong gagawin, kung anong solusyon na i-apply natin sa pagresolba ng mga critical entry. Pag sa gitna ng pag-entry mo nag-reverse siya, kasi normal lang yun, hindi natin alam kung what happen next. Walang makapagsasabi, even itong mga professionals na o kaya itong mga indicators. Kung nakikita niyo yung indicators, sumasabay lang yan siya sa galaw ng candle, hindi yan siya pwedeng mauna. Kung ano yung galaw ng candle, yun lang ang kanyang isisignal, ibibigay, no? Kung tataas din siya, ibig sabihin sumasabay lang siya sa galaw ng candle. Ibig sabihin, kasi kung dito tayo gawin nating referensya yung mga indicators, walang mangyayari, kasi huli siya sa galaw ng candle. So dito talaga tayo sa candle bumasa. So kapag paulit-ulit na natin itong ginagawa, parang nagda-drive na lang tayo ng sasakyan yan, nagmamaniho na lang tayo ng sasakyan. Pag ulit-ulit mong ginagawa, makakabisadong mo na talaga lahat ng galaw, lahat ng mga mekanismo ng iyong sasakyan.
bantayan natin yang ganyang pinakamagandang pagkakataon, oh. Pwede mo yang pasukan natin, ha. Pasukan natin, ha. Pag dumikit yun, pasukan natin. Kunting-kunti lang guys ng galaw nun. Nagkasabay sila, kunting-kunti lang. So ayun, diba? So na-detect niya na naglagay tayo, kaya sabi niya, oh, dito ako, dito ako. Okay, so masanay na tayo. Dapat huwag tayong kabahan pag ganyan ang sitwasyon. Nag-buy ka pero nag-going down siya, umibang kanyang utak. So ito yung sinasabi kasi ng mga indicators. Sabi niya tataas, pero tingnan nyo, hindi accurate yan, hindi 100% yan. Walang indicators na makapagsasabi ng 100% kung ano yung takbo ng ating candle ng market. Okay, nag-buy tayo pero bumaba siya, oh. So hintay natin kung sakaling yan ang retrace ng uptrend na kanyang galaw. Wala, oh. Magiging opportunity pa rin sa atin yan. Pwede pa rin tayo mag-buy. So pag naglagay siya ng signal, o yun, gi-cross niya ulit guys, cross siya ulit. Okay, i-cross niya ulit, tapos bumili siya, nagpakita siya ng momentum na tumutulo na siya, tumutulo siya. So parang itutuloy niya ang kanyang dating trend na downtrend. Mukhang itutuloy na niya guys. So zoom natin, zoom in, zoom out, draw tayo ulit ang ating tinatawag na higher high, naging flag formation. Sabi ko nga, kung sakaling ibigay ang tamang sinyalis pag flag formation, yan ay bababa. Okay, so abangan lang natin, mag-retrace naman yan, babawian natin yan. Hindi ibig sabihin na nag-revenge tayo, bali aayusin lang natin. Sabi ko nga, yung ating negative, magiging negative na sana na TV, paano gawing positive? Okay, yun, gawan natin siya ng paraan. So may mga technique, paulit-ulit lang gagamitin natin yung mga technique natin guys. Okay, so pwede natin gamitan yan ng mga technique na ginawa na natin before sa aking mga video. So paano resolbahin itong ganito na kalayo? So makikita nyo, naging negative na siya. Okay, pag dumikit yan sa ilalim, retrace yan pa ilalim. So retrace pa ilalim. So basahin natin ng maayos habang tayo nagbabasa niyan. Okay na, mag-relax ka lang, sundan mo lang talaga guys. Wala namang, sa forecast wala namang malaking event, kaya huwag kang matatakot na umiba siya or biglang gagalaw siya ng mabilis, magkaroon siya ng rapid move. Wala dito sa forecast, wala, malayo sa katotohanan yan, kaya huwag kang matakot. Naging isa sa ating referensya yung mga news forecast na pinoprovide ng ating broker. So makikita natin na sa loob ng platform mismo yan. Okay, so ayun na siya, oh, ilang nanoseconds lang yun, pwede tayong sige, pwede natin gamitan ng ganyang technique pa rin. So maliit na bagay lang, maliit na bagay. Okay, so sumilip na yun kanina guys, sumilip na yun. Mukhang babalik eh. So hintay tayo ng kanyang galaw, hintay natin yan. So 2323.3 pwede tayo maglagay para wag tayong mali. 2323.9. so 2323.9, naka ready pa rin. Munti ka na yun, munti ka na nating mahuli. 2323 2323.1, pwede 0.1, pwede 0.1 lang, 0.1 lang guys. 23.1, yun, 23.1 lang, munti ka na yan. So sabi ko nga, huwag tayong matitense, tuloy ang laban, tuloy natin siyang antayin. Kung sakaling kikilos yan ng ibang pagkilos, nasa buying position pa rin tayo guys. Meron pa rin tayong 20, so matotal na entry. Okay, may sumilip kanina eh, so ganyan lang, abangan lang natin. So abang-abang na tayo, abang-abang na tayo. Okay, ganun lang naman. So sa indicator natin, yung ating awesome oscillator, approaching talaga na tataas yan, nagsasabing tataas yan. Okay, so 10 plus 10 na entry, at saka yung ating stochastic nasa ilalim. Next na move yan, pag nasa ilalim, siyempre
paibabaw. Ganun ang laman yung mga moves niyan. Okay. So, hindi yan gagalaw ng rapidly kung saan-saan kasi sabi ko nga, wala yan sa forecast. No. Walang forecast na ganun. May mangyayaring ganun. Pwera na lang kung sadyain nila. Okay. So, dito pala tayo sa 1 minute. Babalik tayo sa 1 minute. Okay. Buying opportunity pa rin tayo Pwede tayong nating pasukan yan. Pwede nating pasukan yan. Pwede yan. Dumikit. Dumikit sa ilalim. Yun, yung maganda. Yung maganda yan. Nasa ilalim. Dumikit sila sa ilalim. So, ganyan lang. So, ganyan lang guys. Lagyan natin yan ng modifying to 3 to 3 to 3.1. Yun yung ating anong kanina. To 3.1. Dito yun. To 3 pwede rin. To 3.1 pwede rin. So, tuloy-tuloy. Same direction lang tayo. Wala tayong magkaibang direction. Wala tayong entry na magkaiba yung direction. So, nasa buying pa rin tayo lahat ng ating entries. 37 na po yan guys. Okay. So, tuloy tayo sa pag-aabang. Abang-abang lang. Kumbaga. So, yung numero. Yan. Si negatibong numero. Yan si numero. Huwag kayong paaakit guys, no? Nakakita kayo ng positive, pag click mo yan, magbiglang negative yan. So, hintayin mo na yung galaw niya, mag-steady naman siya. Mag-steady kahit ilang segundo lang sa positive. Okay? Okay. So, lumabas kasi itong mga doji na yan. Na doji. Akyat pa rin yan guys. So, yung kanyang lower low. Yan. Sa may drawing nga nga pilit na. Okay. Ayon sa kanyang lower low. Ganyan. So, be ready lang yung ating lambat. May mga silip-silip na kanina pero hindi natin hindi tayo nagpadala kasi baka biglang pag-click mo, delete tayo ng mga ilang nanoseconds. Nagiging negative lang yun. Okay, so yan pa rin ang ating entry. Naglagay na tayo ng ating stop loss. Naglagay din tayo ng ating take profit. So target natin ngayon guys, makapag profit na yun ng kahit pangkalahating buwan na sahod. Tingnan natin. Yung 2,000. Okay, since na nakaprofit tayo ng 2,000, congratulations po sa ating lahat. Okay, may negative tayo guys, so normal po yun. Meron tayong negative. Pero yung ating ending, nahatak natin, na-convert natin into positive yung ending. Yan nakikita nyo, may mga negative yan. Pero suma total nyan guys, positive po yan. 2,000 nakita nyo naman. Okay, so ganun lang yun. So nagiging cloud formation pa rin. Maraming doji ang lumabas. Okay, yung kanyang bullish, hindi rin mababasang nagiging pataas, kundi pababa rin siya. Okay. Sige nga. Pakitaan mo kami ng magandang galaw. So, dalawang bullish nagpakita. Sige nga. Subukan natin. Okay. Subukan natin. Subukan natin. Yun, positive. 135 to 20. Yun ang scalping guys. Okay. Kasi kung ito guys, hindi ko sinasabing mali. Yung day trading, isang entry ka lang. Isang araw, kikitain mo. Sabi nating winning. Okay. So, pwedeng kitain po sa scalping. Pwedeng kitain nyo ng isang oras, 2 oras lang. Okay. Yung 2,000, mayroon na tayong 3,000 guys. Plus yung ating winning kanina na 500. Okay. So, 500, 300, 2,000. So, 3,000. Nasa almost 4,000 na tayo. So, yung ating tatargetin ngayon, yung 10,000. Yung sahod ng pang 15 days. Okay. Tatargetin natin yun. Pero, babaan muna tayo. Balik tayo sa safe zone guys. Diyan talaga tayo magsimula. Para kung sakaling merong mga reversal, may panghatak po tayo. Yun yung technique. Yun yung ginagawa ko. Disclaimer lang po, hindi po sinabing yun talagang the best, yun talagang pinakatama. Kundi,
ito yung resulta pag ganun ang ginawa mo. Okay, so stay calm ka lang, kalmado. Baby, kalma. Dumikit kayong dalawa. Dumikit sa 5 minutes time frame tayo is talagang klarong-klaro na downtrend siya. Kailang matagal ang galawan dyan. Downtrend talaga. So sa 1 minute natin, yun na. Talagang sinasabi niya na down talaga siya. Down talaga siya. So wala tayong magawa. Sell tayo kasi down daw siya. Siya mismo nagsabi. Siya mismo ang nagsabi. So abang. Okay, since na may ibang galaw pa siya, maglagay tayo ng ating take profit. Okay, 2-3 pero bago yan, naka 20 entry tayo guys. May 20 na entry. 20 2-3 yung ating TP. 2-3 okay, so pang ilang TP na tayo guys na puro positive. Na kanina 500, 300, 2,000, may 1,000, 4, 5 hanggang 10 lang yung ating TP na tatargetin ngayon. So ganon. Mingawa po daning sounds. Where do I begin man? Ito pang pagod vibes me. Sige, bakit ka umakyat? Tumampas ka sa aking lambat. Bakit ka pumasok sa mas malaking lambat? O, yun. 2-3 pa rin tayo maglalagay ng ating TP. O, 2-3 So, maglalagay muna tayo ng ating SL. Since na tayo ay nasa ceiling position, maglalagay tayo dito sa ibabaw na mahirap siyang sungkitin. Yun! 700 lang. Okay lang yun. Not bad. Okay. Okay lang yun. Positive. Again, nakailang TP na tayo. Ilang TP na? Ilang TP na yun? So, 500. Meron tayong 300. May 2,000, 1,000. May 700. 5. Nakalimang TP na tayo guys. So, 10 yung ating targetin. Sa 10 TP na yan, kakayanin kaya yung pang 15 days na sahod. Okay. So, again, ayon sa ating ginawang trading plan, pag makatatlong negative tayo na close, sa pag-close natin, stop tayo. Okay? Hindi pa tayo nakaisa. Okay? Tuloy lang. Pero hanggang 10 lang tayo guys ha. Baka maubusan tayo ng swerte. Okay? So, downtrend siya. Sinasabi niya mismo, downtrend daw siya. Sabi niya, downtrend siya. Di, pagbigyan na natin. Sabayan na natin. Sabayan na natin. Sabayan na natin. So, habang nagaloading ng kanyang utak, naglo-loading pang utak niya, sabayan natin siya. 27 pa lang yan. Siya, 2, 3. Yun. So, walang problema kahit 100 pang entry natin. Dito lang tayo sa 2322. Ilagay na natin. 2322. Yun. Pag sinungkit niya yan. Pero, kung makaway siya, kinawayan tayo guys. Kinawayan tayo. Ayun. Kinawayan pa tayo guys. Sige, kaway-kaway lang. Kaway-kaway ka lang dyan. Kaway-kaway ka lang dyan. Kaway-kaway. Kaway-kaway lang. Kaway-kaway lang. Sige, kawayan mo kami. Nagsisimula ng mga positibo. Lumalabas ng mga positibo ng mga figure. Sige. Up. Magkano kaya yung ating 2-6? Yes! Panalo. 2-6. 6. Ka-anim tayo guys. Anim. Ka-anim na. Ala, 6 na. 4 na lang. Ala. Stop na tayo. 2-6. May 2-6 na tayo. Na bago pa lang. So, 500. 300. So, ayan. 2,000, 1,000.
may tayong 700 to 6. Di ba? Nag-start tayo ng 11:13. Yan ating starting kanina guys. So mamaya natin i-refresh yan, malaman natin kung ilang minuto o ilang oras natin mahit mga doji guys. Doji, pero opportunity yan kasi hindi pa niya na-break yung ating moving average para sa down. Subukan natin ulit. Pasukan natin ulit ng selling opportunity. Paulanan natin yan, uulan. 39, yan, may dagdag na isa, kaya 40. Dito tayo maglalagay sa pinakamalapit, 2-3, 2-2, para wag siyang mahirapang sungkitin. 2-3, 2-2. Okay? Konti lang guys, konti lang guys. 3.7. 3.7. Sa trading guys, lagi nating tandaan, if you lose, you learn. Okay, kaya yung mga losses natin, ano yung mali, ano yung ginawa nating mali, take note, i-take note nyo yun guys. Okay, if you lose, you learn. If you win, you gain. You win, you earn. If you lose, you learn pa rin. Ganun lang yun. So yung mga losses natin, losses ninyo, magiging losses nyo, isipin nyo na lang muna na yun ay inyong tuition. Isipin nyo na, tuition nyo na lang yun. Isa yun sa sinabi ng isang Hokage, ng isang master. Okay, pag mag-lose ka, isipin mo na lang na yun, pang tuition mo na lang yun kay Forex, kaya na learn mo. To 325.
Yun na yun. Okay. Okay guys, 13 position, close. Kwentahin natin. Sandali lang ha. Sandali lang. Saan yung aking calculator? Kuha muna ako ng calculator. Kwentahin natin kung nahit na ba natin yung ating. So nasa list 2 hours. List 2 hours pa tayo guys. Okay. Ito yung ating makita siguro sa cam ito. Yung ating total as of today. Yung ating total is 16,733.72. Yan guys, sana makita. Sana makita. Sana makita. Ay, aking ilis natin yung light. Ilis natin yung light. Siguro makita pag ilis yung light. Sana makita. Okay, positive 16,733 as of June 17 today. Yan, 16. So nahit na natin ating target guys. So no reason para mag-continue pa tayo. Okay, yun lang, nahit na natin. So yun yung tinatawag na trading plan. Kung ano yung nasa trading plan mo, doon ka lang muna. Yun lang. Okay, nahit natin yung ating trade, yung ating target na mahit yung ating pang 15 days na sahod. Okay, so less than 2 hours. Less than 2 hours pa rin guys. Okay, hayaan mo na siya. Hayaan mo na muna. Rest muna tayo kasi magkuklose na rin yung yung dalawang market. So ang matitira niyan hanggang alas 3 naman is yung London. Yung Tokyo, Japan. Hanggang alas 3. Okay? Hanggang alas 3. Ang yung London naman, open sila alas 3 din. So magsasama sila sa alas 3. Pero London ang matitira hanggang alas 8. Magsasabay yung London at saka yung New York. Okay, so dito kunwari pababa, pero dito tumaas, break niya ulit yung movement. So yun lang guys, salamat ng marami sa inyo at muli nyo akong sinubayan sa aking journey today. So sa pagtitrade, so marami pa akong i-upload sa inyo, marami din akong ituturo pa. Okay, marami pa akong ituturo na aking pamamaraan. So disclaimer po ulit, sa mga master na, hindi ko po sinasabing ito yung tama, yung sa inyo mali. Hindi po. Ito po yung ginawa kong pamamaraan kasi hindi ko kayang sabayan yung inyong pamamaraan. Okay, so ito yung aking nabuong pamamaraan. Ito yung sinanay ko na pamamaraan. So baka may iba dyan na hindi pa nasubukan na try yung ganito pamamaraan, kung paano i-troubleshoot. So lagi ninyong tandaan guys, sa trading, if you lose, you learn. If you win, you earn. So salamat, yan ang words ng isa nating master. Salamat Sir Alex, salamat. Okay, shout out na rin sa aking isang master dyan. Master ko yan sa scalping, no? So iba-ibang method kasi. Yun doon si Sir Alex, yun yung master sa day trading at saka sa swing. So ito naman si Sir Ernest Lapid. Okay, ito yung master sa scalping. Ito yung nag-encourage sa akin na subukan yung scalping method. Okay, so salamat sir, salamat ng napakarami. Malaking utang na loob yung tinatawag ko sa inyo. So doon naman sa mga friends ko, so huwag na kayong mahiya, mag-subscribe, mag-like, mag-comment ng inyong mga saloobin, at saka i-share nyo naman sa mga kaibigan natin dyan guys. So salamat, magandang tanghali kay Maniud to na ta. So try natin mamaya mag-snipe, mamayang hapon o kaya mamayang gabi kung
meron pa uli. So yun pa rin yung ating trading plan. So yun at yun pa rin, para yun na mismo ang magiging intact sa ating utak. Yun ang lagi nating gawin. Kasi yung ano man kahirap yung trabaho na yun, gawain na yun, basta paulit-ulit mo siyang ginagawa, magiging madali at magiging mas madali pa sa'yo yun. So ganun lang ang trading guys, paulit-ulit mo lang siyang gawin. Okay? So wag kayong matakot na mag-lose requirements po talaga yan. So yung gain, yung mga positive figures, given na yan. So yung sa atin ay protektahan ang ating capital, doon pa rin tayo focus sa pagprotekta ng ating equity sa ating capital. Okay, salamat po ng marami.